Ang isang katulad mong doktor na walang maipagmamalaki, bukod sa pagbebenta ng iyong dangal, ano pa ba ang silbi mo sa mansyong ito? Ang tinig ni Doña Elena, ang madrasta ni Dario, ay tila isang patalim na bumaon sa dibdib ni Althea. Sa loob ng malawak na sala na napapalamutian ng mga mamahaling painting, nakatayo si Althea. Ang suot niyang puting blouse na dati ay malinis, ngayon ay tila napakawalang halaga sa gitna ng karangyaang pumapalibot sa kanya, isang lugar na amoy pera at kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nakasanayan lamang humawak ng stethoscope upang pakinggan ang tibok ng puso ng mga mahihirap sa klinikang kanyang pinaglilingkuran, ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang damit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi sumagot si Althea. Nanatili siyang nakatingin sa makinis na marble table kung saan nararamdaman pa rin niya ang init ng tasang tsaa na kakabigay lang niya sa babae. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Abala siya sa pag-aabot ng gamot sa mga matatanda sa barangay. Ngunit ngayon, siya ay nakakulong sa ginintuang hawla na ito, itinuturing na parang isang gamit na pwedeng itapon. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang paraan upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak, dahil alam niyang sa mundong ito, ang kanyang luha ay magsisilbi lamang na katatawanan sa mga taong walang puso. Pumasok si Dario sa silid. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos na balat ay lumilikha ng isang ritmong malamig at walang buhay. Tumingin siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay walang mabakas na kahit katiting na awa. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang tumpok ng mga papeles at marahas na ibinato ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga pahina ay nagkalat at doon ay nabunyag ang mga ulat tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng pamilyang Valente na hindi sinasadyang nasaksihan ni Althea sa klinika. Hindi niya maisip kung bakit siya nadamay sa ganitong uri ng kadiliman. Siya ay isang doktor lamang, isang babaeng may pusong marunong masaktan para sa kapwa. Bakit ang pagiging mabuti ay naging dahilan upang ipagkait sa kanya ang kalayaan? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, masakit at walang kasagutan. Yumuko si Althea upang damputin ang mga nagkalat na papel at nang madampian ng kanyang daliri ang tinta kung saan nakasulat ang mga pangalan ng kanyang mga pasyenteng tinulungan, ay unti-unting gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya natatakot mamatay. Ang kinatatakutan niya ay ang mga pasyenteng naghihintay sa kanya sa labas. Ang mga taong umaasa sa kanyang pagbabalik na hindi na mangyayari. Nakatayo si Dario, ang kanyang matangkad na anino ay humahaba sa sahig, tinatakpan ng liwanag na nagmumula sa bintana. Tiningnan niya si Althea at ang kanyang boses na mababa ngunit puno ng pananakot ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila gustong durugin ang huling hibla ng pag-asa sa puso ng dalaga. Huwag mong subukang magpanggap na ikaw ang tagapagligtas, Althea Reyes. Sa mundong ito, ang kabutihan ang pinakamalaking kasalanan. Nakatayo ka sa lugar kung saan ang awa ay isang luho na kailanman ay hindi mo mararanasan. Iiniangat ni Althea ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Dario. Sa kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi isang malalim na kalungkutan, ang sakit ng isang babaeng pinagtaksilan ng sarili niyang paniniwala sa kabutihan ng tao. Nakatayo siya roon, nag-iisa sa gitna ng marangyang silid, habang nararamdaman ang dahan-dahang pagkabiyak ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng labis na kasamaan,
May daan pa nga ba patungo sa kalayaan para sa isang kaluluwang alam lamang ay magmahal at maglingkod? Matapos ang madilim na tagpong iyon, naiwan si Althea sa loob ng silid na nagsisilbi na niyang bilangguan. Ang silid ay pinalamutian ng mga kurtinang seda na kulay abo, tila sumasalamin sa kawalan ng kulay ng kanyang kinabukasan. Sa labas ng malapad na bintanang salamin, tanaw ang malawak na hardin ng mansyon na puno ng mga halamang maayos ang pagkakagupit. Ngunit sa kanyang paningin, ang mga ito ay tila mga barbed wire na pumipigil sa kanya na makalabas. Dahan-dahang lumapit si Althea sa bintana. Ang lamig ng salamin ay dumampi sa kanyang pisngi, isang paalala ng realidad na siya ay nakakulong. Sa isang sulok ng hardin, nakita niya ang isang matandang hardinero na maingat na nagdidilig ng mga rosas. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa mga dahon ay tila isang musikang nagpapaalala sa kanya ng kanyang buhay sa klinika, ang pag-aalaga, ang pagtatanim ng buhay, ang pag-asa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso na kanina pa hindi matigil sa pagkabog. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Dario na may dalang isang maliit na tray ng pagkain. Walang sino man ang nagtangkang kumatok. Inilapag niya ang pagkain sa maliit na mesa sa tabi ng kama nang hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Althea. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tila naiilang, isang malaking kaibahan sa kanyang malamig na pananalita kanina. Kumain ka, maikling utos ni Dario. Ang boses niya ay hindi na kasing talim ng dati, ngunit nananatiling matigas. Bakit? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Bakit ninyo ako ginagawa ito? Hindi ako sangkot sa inyong mga negosyo. Ako ay nagtatrabaho lamang upang makatulong sa mga nangangailangan. Itinigil ni Dario ang kanyang paghakbang patungo sa pinto. Hindi siya lumingon, ngunit nakita ni Althea ang bahagyang paggalaw ng kanyang balikat, tila isang taong pasan ang buong mundo. Sa bahay na ito, Althea, ang hustisya ay hindi natatagpuan sa batas. Ito ay natatagpuan sa kung sino ang may hawak ng susi. At sa ngayon, ako ang may hawak ng susi sa iyong kaligtasan o sa iyong pagbagsak. Pagkatapos sabihin iyon, tuluyan na siyang lumabas at isinara ang pinto na may kasamang malakas na tunog ng pag-lock. Naiwang mag-isa si Althea sa gitna ng katahimikan. Sa ibabaw ng tray ng pagkain, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay may nakasulat lamang na isang pangalan ng ospital na matatagpuan sa kabilang lungsod. Nanigas si Althea. Ang papel na hawak niya ay tila naging isang mainit na uling na nagnanais bumutas sa kanyang palad. Sa pagpasok ni Doña Elena, ang hangin sa silid ay tila nagbago, naging mabigat, malapot at puno ng panganib. Ang bawat hakbang ng babae sa sahig na kahoy ay lumilikha ng isang mabagal na tunog na tila hudyat ng isang papalapit na kapahamakan. Hindi ka ba marunong sumagot, doktora? O baka naman nakalimutan mo na ang iyong boses dahil sa takot? Wika ni Doña Elena habang unti-unting lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila isang lawin na naghihintay ng pagkakamali ng kanyang biktima. Naramdaman ni Althea ang pagpintig ng kanyang mga ugat sa leeg. Ang kanyang kamay ay nakabaon sa kanyang bulsa, pinipilit itago ang maliit na piraso ng papel.
Wala po akong itinago, Doña Elena. Pagkain lamang ang aking inayos, sagot ni Althea, bagaman ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Huminto ang matanda sa harap niya. Amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng lumang alikabok ng mansyon. Ang mga taong katulad mo ay madalas maging makata sa pagsisinungaling, sabi ng babae sabay akmang hahawakan ng braso ni Althea. Ilabas mo ang iyong kamay. Bago pa man makadampi ang mga daliri ng matanda sa balat ni Althea, isang boses ang bumasag sa tensyon. Ano ang ginagawa mo rito, mother? Si Dario ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang autoridad na hindi matatawaran. Dahan-dahang lumakad si Dario patungo sa kanila. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa anumang pinsalang nais gawin ni Doña Elena. Dario, sinusuri ko lamang ang ating panauhin. Baka may balak siyang magpadala ng mensahe sa labas. Sagot ng babae, bagaman may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Siya ay aking responsibilidad, maikling sagot ni Dario. Tiningnan niya si Althea at sa isang mabilis na pagkurap, nagkaintindihan sila. Alam ni Dario ang panganib at alam ni Althea na kailangan niyang maging maingat. Lumabas na kayo, mother. Hindi maganda para sa inyong kalusugan ang mapagod sa mga walang kabuluhang bagay. Bagaman hindi natuwa, napilitang lumabas si Doña Elena, ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya at nagbigay ng isang mapang-asar na ngiti. Ang pintong sumara ay nag-iwan ng katahimikan na mas matindi kaysa kanina. Nang masiguro nilang wala na ang matanda, huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nabasa na ng pawis. Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya kay Dario. Lumapit si Dario sa bintana at tumingin sa malayo. Huwag kang magkakamali, Althea. Hindi kita tinulungan dahil sa awa. Tinulungan kita dahil kailangan ko ng isang taong hindi pa tuluyang nabubulok ang budhi sa bahay na ito. Ang susi sa palad ni Althea ay parang yelong unti-unting natutunaw sa init ng kanyang pagkabalisa. Ang bakal na metal ay malamig at matigas, isang simbolo ng kanyang kalayaan na abot kamay na. Pagkaalis ni Dario, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila isang malakas na agos ng tubig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sumapit ang hating gabi. Ang mansyon ay nababalot ng kadiliman. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing gabay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang bawat paghakbang niya sa pasilyo ay maingat. Ang sahig na kahoy ay hindi pinayagang lumikha ng anumang tunog, tila ang bawat hibla ng sahig ay nakikipagsabuatan sa kanyang pagtakas. Nang marating niya ang likod ng hardin, ang simoy ng hangin ay dala ang samyo ng mga basang damo. Doon, sa isang maliit na pintong gawa sa kahoy na natatakpan ng mga baging, nakita niya ang pagkakataong hinahangad niya. Ngunit sa paghawak niya sa susi, isang tinig ang nagpabara sa kanyang isipan. Hindi ito boses ni Dario, kundi ang alaala ng mga babaeng narinig niyang umiiyak sa ilalim ng mansyong ito. Mga biktima ng negosyo ng pamilya Valente na hindi kasing palad niya na may hawak ng susi. Kung tatakas siya ngayon, mabubuhay siya. Pero ano ang mangyayari sa mga taong naiwan? Ano ang mangyayari sa katotohanang hawak niya? Ang kanyang pagiging doktor ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling ng sugat. Ito ay tungkol sa paninindigan sa buhay. Naupo siya sa damuhan,
Ang lamig ng lupa ay tumatagos sa kanyang suot, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang isipan ay isang digmaan. Sa isang panig, ang kanyang pamilya at ang kanyang pangarap na makabalik sa klinika. Sa kabilang panig, ang moral na obligasyon na hindi maaaring talikuran. Ang pag-ibig sa kapwa na itinanim sa kanya ng kanyang mga magulang ay tila isang tanikala na mas matigas kaysa sa bakal ng susi. Sa malayo, nakita niya ang isang anino, si Dario. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking puno, pinapanood ang bawat galaw ni Althea. Hindi ito lumalapit, hindi ito humahadlang. Binibigyan siya ng kalayaan na magpasya para sa kanyang sarili. Ang presensya ni Dario ay hindi isang banta, kundi isang hamon. Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa maliit na pinto. Ngunit sa halip na ilapat ang susi, ibinulsa niya ito ng mahigpit. Hindi pa ngayon. Hindi hanggat ang mga taong nangangailangan ay nakakulong sa loob ng impyernong ito. Nakataas ang kilay ni Dario. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, ngunit sa ilalim nito ay may bakas ng pagkamangha. Hindi niya inaasahan na babalik ang babaeng inalok niya ng kalayaan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nagbago. Hindi na ito hangin ng pagkakulong kundi ng isang mapanganib na pakikipagsabuatan. Umupo si Althea sa harap ni Dario. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may taglay na tibay ng loob. Hindi ako makakatakas ng may bitbit na konsensya, Dario. Nakita ko ang mga babae sa basement. Nakita ko ang mga sugat na hindi man lang nagagamot. Bilang doktor, hindi ko kayang talikuran ang isang buhay na nangangailangan ng tulong. Tumayo si Dario at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na bakuran ng mansyon na ngayon ay tila isang malaking sementeryo ng mga pangarap. Alam mo ba kung anong panganib ang pinapasok mo? Kung malalaman ito ng aking ama, hindi lang ikaw ang mawawala, kundi pati na rin ako. Lumapit si Althea sa kanya. Ang layo sa pagitan nila ay sapat lamang upang maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa. Kung gayon, hindi ba dapat nating tapusin ang lahat ng ito? Hindi bilang magkabilang panig, kundi bilang dalawang taong gustong mabawi ang kanilang sarili. Napalingon si Dario, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Althea. Sa sandaling iyon, nakita ni Althea ang isang bahagi ni Dario na matagal na niyang ikinukubli. Ang bata na minsan ay may pangarap, ang lalaking naging biktima rin ng kasakiman ng sarili niyang pamilya. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang pagtitigan ay naging isang kasunduan na mas matibay pa sa anumang kasulatan. May mga dokumento sa silid ng aking ama, pulong ni Dario, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Mga listahan ng mga transaksyon, mga pangalan ng mga taong sangkot sa human trafficking. Kung makukuha natin iyon, maaari nating ilantad ang lahat. Pero kailangan nating maging maingat. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay may mga mata at tainga. Tumango si Althea. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay nakakuyom ng may determinasyon. Gagawin natin ito, hindi para sa gantimpala, kundi para sa katarungan. Sa labas, ang malakas na hangin ay humampas sa mga puno ng nara, lumilikha ng tunog na tila mga bulong ng mga taong matagal nang naghihintay ng kalayaan. Ang dilim ng gabi ay hindi na kinatatakutan ni Althea. Sa halip, ito na ang naging balabal na magtatago sa kanilang lihim na misyon. Ang pintong kahoy ay tila yuyupi
sa lakas ng paghampas ni Doña Elena. Sa loob ng silid, ang tibok ng puso ni Althea ay bumibilis, na tila isang tambol na handang pumutok sa bawat kalabog. Mabilis na kumilos si Dario. Itinuro niya ang cabinet sa sulok ng silid, isang pahiwatig na dapat magtago si Althea. Walang oras para sa pag-aalinlangan. Sa isang mabilis na kilos, pumasok si Althea sa madilim na espasyo sa loob ng cabinet. Ang amoy ng lumang kahoy ay humahalo sa kanyang humihingal na paghinga. Binuksan ni Dario ang pinto. Bumungad ang mukha ni Doña Elena na nakakunot ang noo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, parang naghahanap ng anumang senyales ng pagtataksil. Bakit ang tagal mong magbukas? Ano ang tinatago mo rito? Tanong ng matanda habang pilit na sumisilip sa loob ng silid. Nanatiling nakatayo si Dario sa tapat ng pinto, hinaharangan ang paningin ng kanyang madrasta. Nagpapahinga lang ako, mother. Hindi ba sapat na dahilan iyon para hindi abalahin? Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng kaba. Pumasok si Doña Elena ng walang pasintabi. Ang bawat hakbang niya ay parang paghahanap ng mga bakas ng paang hindi dapat naroon. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang tingin ay tumitig sa mga gamit na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga dokumento sa opisina ng iyong ama. May mga nawawalang file. At sa tingin ko, ang babaeng doktor na ito ang may kinalaman. Si Althea, na nakasilip sa siwang ng pinto ng cabinet, ay nakakita sa refleksyon ng salamin ng kanyang sariling mga mata na nanlalaki sa takot. Ang kanyang mga binti ay nagsisimulang manginig at kailangan niyang kagatin ang kanyang labi upang hindi makagawa ng anumang tunog. Althea, tawag ni Doña Elena, ang boses ay tila isang sumpa. Lumabas ka riyan kung nasaan ka man. Alam kong nandito ka lang. Lumapit ang matanda sa cabinet. Bawat paghakbang ay tila isang oras ng paghihintay. Sa bawat paglapit ni Doña Elena, ang distansya ay nagiging mas masakit sa dibdib. Ngunit bago pa man madampi ang kamay ng babae sa hawakan ng pinto ng cabinet, biglang tumunog ang telepono sa mesa sa labas ng silid. Iyon ang linya ng opisina ng ama ni Dario. Sandaling natigilan si Doña Elena. Ang kanyang atensyon ay nalipat sa tunog ng telepono. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Bulong niya, ang hinala ay napalitan ng pag-aalala para sa kanyang sariling interes. Sa isang mabilis na paglingon, iniwan niya ang silid at nagmamadaling lumabas upang sagutin ang tawag. Nang masiguro nilang wala na ang matanda, dahan-dahang lumabas si Althea sa cabinet. Ang kanyang mga binti ay nanghihina at muntik na siyang matumba kung hindi siya sinalo ni Dario. Ang kanilang mukha ay naglapit at sa sandaling iyon, ang tensyon ay napalitan ng isang kakaibang init. Hindi na tayo makakapaghintay ng matagal, bulong ni Dario. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa braso ni Althea. Dapat na nating makuha ang mga file bago pa niya malaman ang lahat. Ang bulong ng tauhan sa kanyang radyo ay tila isang nakamamatay na huni ng insekto sa gitna ng gabi. Mabilis na hinila ni Dario ang kamay ni Althea, hindi na sila nag-atubiling tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng mansyon. Ang kanilang mga yapak sa sahig ay tila mga pintig ng puso na sabay na tumitibok sa gitna ng panganib. Hindi nila kailangang magsalita. Ang bawat haplos ng kanilang mga kamay ay isang wika ng pagkakaintindihan. Ang takot ay naroon, ngunit ang pangangailangang magtiwala ay mas matimbang. Nagtago sila sa likod ng isang malaking hagdanan na gawa sa nara.
Ang mga tauhan ni Doña Elena ay nagsimula ng maglakad sa pasilyo. Ang tunog ng kanilang mabibigat na bota ay parang mga kulog na papalapit. Si Althea ay nakasandal sa dibdib ni Dario. Ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat kalansing ng metal na dala ng mga lalaki. Ramdam ni Althea ang mabilis at malakas na tibok ng puso ni Dario. Sa gitna ng takot, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanya. Isang uri ng katiyakan na sa mundong ito na puno ng pagkukunwari. Ang lalaking ito lamang ang totoo. Dario, mahinang bulong ni Althea habang nakatingala sa kanya. Kung sakaling hindi tayo makalabas ng buhay, gusto kong malaman mo na ang ginawa mo ay hindi lang para sa akin. Ginawa mo ito para sa lahat ng mga taong hindi na nila kayang tapakan. Tumingin si Dario kay Althea. Sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, nakita ni Althea ang luha sa mga mata ng lalaki. Hindi luha ng kahinaan, kundi ng pagsisisi at pag-asa. Dahan-dahang hinaplos ni Dario ang buhok ni Althea, isang kilos na puno ng paggalang at pagmamahal na hindi pa niya naipapahayag noon. Hindi ka mawawala, Althea. Hindi ko hahayaang mawala ang tanging liwanag na pumasok sa madilim kong mundo. Ngunit ang sandaling iyon ng paglalapit ay naputol nang may marinig silang malakas na pagbukas ng pinto sa itaas. Ang mga tauhan ay huminto. Ang kanilang mga ilaw, flashlight, ay nagsimulang maglibot sa pasilyo, humahagap sa dilim. Isa sa mga ilaw ay tumama sa paanan ng hagdanan kung saan sila nagtatago. Nasa ibaba, hanapin niyo sila, sigaw ng isa sa mga tauhan. Ang oras ay tila huminto. Walang ibang paraan kundi ang tumakbo patungo sa bodega na dati ay imbakan ng mga luma at sirang gamit, isang lugar na alam ni Dario na may lihim na lagusan. Sa pagtakbo nila, nararamdaman ni Althea ang pangangapa ni Dario sa pader hanggang sa makahanap ito ng isang lihim na mekanismo. Isang bahagi ng pader ang dahan-dahang bumukas, naglalabas ng amoy ng lumang alikabok at lupa. Ang tawa ni Doña Elena ay parang tunog ng basag na bubog na humahagupit sa katahimikan ng lagusan. Ang pader na dapat sana ay magsisilbing daan patungo sa kalayaan ay naging isang pader ng katapusan. Sa bawat paghakhak ng matanda, ramdam ni Althea ang unti-unting pagkawala ng pag-asa, ngunit sa kabila nito, naramdaman niya ang matatag na pagkakahawak ni Dario sa kanyang kamay. Ang init ng palad ni Dario ang nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang laban. Dario, anak, wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na sarkasmo habang lumalapit sa siwang ng pader. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang bawat lihim na butas sa mansyong ito? Ipinanganak mo ang iyong sarili sa loob ng pader na ito. Kaya huwag mong isiping kaya mo akong talunin sa sarili kong laro. Hindi sumagot si Dario. Sa halip, hinila niya si Althea patungo sa mas malalim na bahagi ng lagusan, palayo sa liwanag na nagmumula sa labas. Althea, makinig ka, bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon, ngunit may halong pagmamakaawa. Ang lagusang ito ay may isa pang sanga. Ito ay patungo sa basement kung saan nakatago ang mga ebidensya ng aking ama. Iyon ang tanging paraan upang mailantad sila. Pero kailangan mong tumuloy mag-isa. Babalikan ko ang aking ina upang iligaw siya. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Hindi, hindi kita iiwan dito. Hindi kita hahayaang harapin ang peligro ng mag-isa. Ito lang ang paraan, giit ni Dario.
Mabilis niyang kinuha ang maliit na susi sa kanyang bulsa at ipinasok ito sa kamay ni Althea. Ang susi na ito ang magbubukas sa vault. Kunin mo ang mga file, lumabas ka sa likod na lagusan at hanapin mo si Inspector Reyes. Siya ang tanging pulis na hindi pa nababayaran ng aking ama. Bago pa makapagtutol si Althea, mabilis na humarap si Dario at humarap sa mga tauhan na nagsisimula ng pumasok sa lagusan. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Althea patungo sa isang maliit na siwang sa pader. Isang sikretong daan na tanging siya lang ang nakakaalam. Naiwan si Althea sa kadiliman, hinihingal at nanginginig. Sa kanyang palad, hawak niya ang susi na magbabago sa kapalaran ng lahat. Ang tunog ng pakikipaglaban ni Dario sa labas, ang mga sigaw, ang kalabog ng mga katawan sa pader, ay parang mga latay sa kanyang puso. Ngunit alam ni Althea na hindi niya pwedeng sayangin ang sakripisyo ng lalaki. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa paglakad sa madilim na lagusan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng sakit, ngunit sa bawat hakbang ay may kasamang pag-asa. Ang basement ay hindi na malayo. Ang katotohanan ay abot kamay na niya. Nanginig ang kamay ni Althea habang nakahawak sa susi. Ang pintuan ng vault ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Nang marinig niya ang boses ng kanyang ama, ang tinig na pamilyar, mainit, at puno ng pagmamahal na akala niya ay nabaon na sa 50 taon na ang nakalilipas, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Ang loob ng vault ay hindi lamang puno ng mga dokumento. Ito ay isang maliit na silid na mukhang tanggapan at sa gitna nito, nakaupo ang isang lalaking may uban na sa buhok. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pintuan. Nang lumingon ang lalaki, ang mundo ni Althea ay tuluyang gumuho. Ito nga ang kanyang ama, ang lalaking naglaho ng parang bula matapos ang trahedya sa kanilang pamilya. Tatay, bulong ni Althea, ang boses ay halos isang hikbi. Ngunit ang mga mata ng kanyang ama ay walang bakas ng pagkilala. Sa halip, ito ay puno ng lamig at pagkalkula. Hindi siya ang bayaning ama na inalala ni Althea. Siya ay isang kasabwat. Nakatayo siya sa tabi ng mesa kung saan nakapatong ang mga dokumentong dapat sana ay maglalantad sa kasamaan ng mga Valente. Althea, wika ng kanyang ama, ang boses ay patag at walang emosyon. Hindi mo dapat nakita ito. Ang pagbabalik mo sa buhay ko ay isang pagkakamali na kailangan kong itama. Naramdaman ni Althea ang pagpintig ng kanyang mga ugat. Ang sakit ay hindi lamang nanggagaling sa pisikal na kapaguran, kundi sa katotohanang ang taong pinakamamahal niya ay bahagi ng sistemang sumira sa kanyang buhay. Lahat ng sakripisyo ni Dario, lahat ng pagdurusa niya, naging mitya ito para madiskubre ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Bakit? Tanong ni Althea, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig na semento. Bakit mo hinayaang maging ganito ang lahat? Bakit mo hinayaang mamatay ang pamilya natin habang ikaw ay nakikipagkamay sa mga demonyong ito? Hindi sumagot ang kanyang ama. Sa halip, kinuha nito ang isang baril na nakatago sa ilalim ng mga dokumento at itinutok ito ng bahagya sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng vault ay nababasag lamang ng mabigat at mabagal na paghinga ni Althea. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghatol.
Sa labas ng vault, ang mga sigaw ni Dario ay unti-unting humihina, tila ang labanan ay malapit na ring matapos. Ang tadhana ay tila pinaglalaruan sila. Ang susi sa kanyang kamay na dapat sana ay magdadala ng hustisya ay naging isang anting-anting ng pagtataksil. Ang silid ay binalot ng isang nakakasulasok na katahimikan. Ang duguang si Dario ay nanatiling nakatayo sa may pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol, habang ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita. Sa harap nila, ang ama ni Althea, si Inspector Reyes, ay dahan-dahang ibinaba ang baril, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, parang isang estatwa na walang kaluluwa. Dario, wika ni Inspector Reyes, ang boses ay kalmado. Isang boses na dati ay nagpapatahan sa Althea noong bata pa siya, ngunit ngayon ay nagpapalamig sa kanyang buong katawan. Ang mundong ito ay hindi para sa mga taong may malambot na puso. Ang katarungan ay isang ilusyon na ginagamit lamang ng mga mahihina para makatulog sa gabi. Humakbang si Althea patungo sa kanyang ama. Ang bawat paghakbang niya ay tila pagbasag sa mga piraso ng alaala na dati niyang iniingatan. Tatay, paano? Paano mo nagawang maglingkod sa mga taong pumatay sa mga inosente? Paano mo nagawang itakwil ang sarili mong anak para sa perang galing sa paghihirap ng iba? Walang emosyon ang mukha ng matanda. Itinakwil ko ang pamilya natin para sa mas malaking layunin, Althea. Ang kapangyarihan ang tanging bagay na hindi ka iiwan sa oras ng kagipitan. Bumaling si Dario sa kanila, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kaya pala, kaya pala laging nauudlot ang mga investigasyon laban sa amin. Ikaw ang nagtatakip sa lahat ng krimen ng aking ama. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan ni Dario na sumugod, ngunit mabilis na itinutok muli ni Inspector Reyes ang baril sa kanya. Si Althea, sa isang iglap, ay nakaramdam ng pagbabago. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang apoy na matagal nang natutulog sa loob niya. Hindi na siya ang Althea na takot at nagtatago sa cabinet. Siya ay isang anak na naulila sa loob ng isang bahay ng kasinungalingan. Hindi na ang tatay na kilala ko ang nakatayo sa harap ko. Wika ni Althea, ang kanyang tinig ay matatag, walang bakas ng panginginig. Ang taong mahal ko ay namatay na 10 taon na ang nakakaraan. Ang natira na lamang sa harap ko ay isang kriminal na nagtatago sa likod ng isang badge. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Althea ang isang recorder sa ibabaw ng mesa. Kanina pa pala ito nakabukas. Ang kanyang ama ay hindi lamang nagtatago ng mga dokumento. Siya ay nagtatago ng mga ebidensya na maaring magpabagsak sa kanya mismo kung sakaling magtaksil ang mga Valente. Isang insurance policy ng isang tuso. Ang sirena ay tumatagos sa bawat sulok ng mansyon, isang ingay na tila humihiwa sa marangyang katahimikan ng tahanan ng mga Valente. Sa loob ng vault, ang mukha ni Inspector Reyes ay napalitan ng isang anino ng pag-aalala. Hindi niya inaasahan na ang mga pulis na siya mismo ang nag-utos na magbantay sa labas ay biglang liliko laban sa kanya. Anong ginagawa ninyo? Sigaw ni Inspector Reyes sa kanyang radyo, ngunit ang tanging tugon ay static na humahalo sa boses ng isang opisyal na matagal na palang nagmamasid sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Sinamantala ni Althea ang kaguluhan. Sa isang iglap, ibinulsa niya ang recorder. Hindi siya tumakbo papalayo. Sa halip, lumapit siya kay Dario na nakahandusay sa sahig. Ang dugong dumadaloy mula sa sugat ni Dario ay tila isang paalala ng lahat ng kanyang isinakripisyo.
Dario, kailangan nating umalis, pulong ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal. Humarap si Inspector Reyes sa kanila. Ang kanyang baril ay nakatutok, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na kasing tatag ng dati. Ang pagdating ng mga awtoridad sa labas ay nagpahina sa kanyang awtoridad sa loob. Wala kayong makakalabas ng buhay, banta ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap na ng lagusan. Tapos na ang laro mo, tatay. Sagot ni Althea, ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Ang katotohanan ay hindi nakakulong sa mga dokumentong ito. Ito ay nasa recorder na hawak ko. At ngayon, ang buong mundo ay makikinig na. Sa pag-atake ng mga pulis sa pintuan ng mansyon, nabasag ang mga mamahaling vase at dekorasyon. Ang kaguluhan ay naging daan upang makalapit si Dario at maagaw ang baril mula kay Inspector Reyes. Sa isang mabilis na pag-iwas, natumba ang matanda. Hindi siya pinatay ni Dario. Sa halip, tiningnan niya ito ng may paghamak. Hindi kami katulad ninyo, wika ni Dario habang tinutulungan si Althea na itayo siya. Tumakbo sila patungo sa pintuan ng basement na dati ay itinuturing na libingan ng kanilang mga pangarap. Sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsisilbing beacon ng pag-asa. Ang hangin ay amoy usok at ulan, ngunit sa pakiramdam ni Althea, ito ang pinakasariwang hangin na nalanghap niya sa loob ng mahabang panahon. Ang pagsabog ay hindi lamang isang tunog. Ito ay isang malakas na pagyanig na yumanig sa buong lupa. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karahasan ng mga Valente ay biglang naging isang higanteng bolang apoy na humahalik sa madilim na langit. Ang init ay dumampi sa mukha ni Althea at Dario habang sila ay nakalipad ng bahagya sa lakas ng bugso ng hangin. Mabilis na idinapa ni Dario si Althea sa damuhan. Ginamit ang kanyang katawan bilang kalasaglaban sa mga nagliliparang debris at nabasag na salamin. Ang tunog ng mga bumabagsak na bato at kahoy ay tila isang malupit na musika ng pagtatapos. Sa loob ng ilang segundo na tila tumagal ng isang buong buhay, ang tanging narinig ni Althea ay ang mabilis na tibok ng puso ni Dario na nakadikit sa kanyang dibdib. Nang humupa ang alikabok at usok, unti-unting bumangon si Althea. Ang mansyon ay wala na. Ang natitira na lamang ay mga nagbabagang kahoy at mga alaalang naging abo na. Sa malayo, nakita nila ang sasakyan ni Doña Elena na tumagilid sa gilid ng bangin, isang huling saksi sa kanyang pagkamuhi. Ang lahat ay tapos na. Dario, mahinang tawag ni Althea, ang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang tumayo si Dario, bagaman may mga sugat at dumi sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman kailanman. Tapos na ang lahat, Althea. Ang kadilimang nagkulong sa atin, naging abo na. Lumapit ang mga opisyal ng pulisya at mga bumbero. Ang recorder na hawak ni Althea ay ligtas. Ang susi sa pagbabago. Ang boses ng katotohanan. Habang pinapanood nila ang pagsasara ng yugto ng kanilang buhay sa gitna ng mga nagbabagang labi ng mansyon, hindi sila nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam sila ng kalayaan. Ang bawat sugat na natamo nila ay tila mga peklat ng isang digmaang hindi nila piniling simulan, ngunit sila ang nagtapos. Ano na ang susunod para sa atin? Tanong ni Althea habang nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay sa usok. Hinawakan ni Dario ang kamay ni Althea. Ang kanyang hawak ay mahigpit, puno ng pangako.
kahit saan, basta malayo sa nakaraan. Magsisimula tayo sa wala, ngunit mayroon tayong higit pa sa kayamanan, mayroon tayong bukas. Ang hangin sa labas ng mansyon ay malamig, humahaplos sa mga sugat sa balat ni Althea. Habang nakaupo sila sa loob ng sasakyan ng mga awtoridad, ang liwanag ng mga sirena ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanilang mga mukha. Isang halo ng pagod, pait, at isang hindi maipaliwanag na gaan ng loob. Si Dario, na nakatingin sa kawalan, ay unti-unting bumibitaw sa pagkakuyom ng kanyang mga kamao. Ang bawat paghinga niya ay tila pagpapakawala sa isang dekadang bigat. Ngunit si Althea, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa madilim na kagubatan sa gilid ng daan. Ang aninong kanyang nakita ay hindi nawala sa kanyang isipan. Sino ito? Isang tauhang nakaligtas? O isang taong may mas malalim na kinalaman sa kanilang paghihirap? Althea, huwag mo na silang isipin. Bulong ni Dario, tila nababasa ang takot sa kanyang mga mata. Ang mahalaga, wala na ang mga Valente, wala na ang mga gapos na nagkulong sa atin. Tumingin si Althea kay Dario. Ang lalaking katabi niya ngayon ay hindi na ang Dario na takot sa kanyang ama, hindi na ang Dario na nagtatago sa anino. Siya ay isang taong handang harapin ang hustisya. Hindi ako natatakot sa kanila, Dario. Natatakot lang ako na baka ang kalayaang ito ay isang panandaliang hiram lamang. Nang marating nila ang sentro ng lungsod, sinalubong sila ng mga mamamahayag at mga pulis. Ang mga dokumento at ang recorder na hawak ni Althea ay naging mitya ng isang malaking iskandalo na yumanig sa buong bansa. Ang mga pangalan ng mga opisyal na kasabwat ng mga Valente ay nagsimulang mabunyag sa balita. Ang boses ni Inspector Reyes ay narinig ng buong bayan. Ang kanyang pagtataksil ay naging pampublikong usapin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Althea ang ilang mga biktima, mga babaeng dati niyang inalagaan sa basement, na ngayon ay malaya na rin. Ang kanilang mga yakap at pasasalamat ay naging mitya ng init sa puso ni Althea. Dito niya napagtanto. Ang lahat ng kanilang dinanas ay may saysay. Ngunit sa kabila ng liwanag ng camera at ingay ng mga tao, ang anino sa dilim ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Althea. Sa isang sandali, nang mapalingon siya sa malayo, muli niyang nakita ang taong iyon. Hawak nito ang isang lumang litrato, isang larawan ng pamilya ni Althea noong siya ay bata pa. Isang pahiwatig na ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtatapos sa pagbagsak ng mga Valente. Binuksan ni Althea ang sobre. Ang papel sa loob ay magaspang, amoy luma, at ang sulat kamay ay tila pamilyar. Isang istilong elegante na tila nagmula sa isang panahon na matagal nang lumipas. Ang katagang, ang tunay na utang ay kailangang bayaran, ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang sumpang tila bumabalot sa kanilang bagong buhay. Ano iyan? Tanong ni Dario. Kinuha niya ang nota at binasa ito. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at pagkabahala. Akala ko ba ay wala na ang mga Valente? Sino pa ang may lakas ng loob na mag-iwan ng ganito? Tumingin si Althea sa labas ng bintana ng kanilang pansamantalang tinutuluyan. Ang lungsod ay abala, ngunit sa kanyang paningin, ang bawat anino sa kalsada ay tila mga mata na nagmamasid. Hindi ito galing sa mga Valente, Dario. Ang sulat kamay na ito, nakita ko na ito sa mga lumang gamit ni tatay noong bata pa ako. Ito ay galing sa isang tao na kasama niya bago pa man siya pumasok sa gobyerno.
Naupo sila sa maliit na mesa. Ang liwanag ng isang lampara ay nagbibigay ng mainit na kulay sa kanilang paligid, isang kaibahan sa lamig na nararamdaman nila sa kanilang mga puso. Sa gitna ng takot, mas lalong naging malalim ang kanilang pagkapit sa isa't isa. Ang bawat haplos ni Dario sa kamay ni Althea ay hindi na lamang para sa pagpapagaan ng loob, kundi isang pangako ng proteksyon. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Wika ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Althea, sa bawat utang na loob na kailangang bayaran, mayroong hustisya na dapat ding makamtan. Hindi tayo magiging mga biktima habang buhay. Kinuha ni Althea ang litrato na iniwan sa sobre. Ito ay larawan ng kanyang ama kasama ang isang lalaking hindi kilala na nakatayo sa harap ng isang gusaling matagal nang ipinasara ng gobyerno, ang sanktuaryo, ang lugar kung saan sinasabing nagsimula ang lahat ng ilegal na operasyon ng kanilang mga pamilya noon pa man. Dito tayo magsisimula, bulong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig. Sa kabila ng panganib, ang pag-ibig niya para sa katarungan at ang pagmamahal niya kay Dario ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya na ngayon ang humahabol sa katotohanan. Sa gabing iyon, hindi sila nakatulog. Nagplano sila, nag-usap, at higit sa lahat, nagtiwala. Ang banta sa sobre ay hindi naging dahilan upang sila ay maghiwalay. Sa halip, ito ang naging tulay upang mas lalo silang maging buo bilang magkatuwang sa laban. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Hindi isang mamamatay tao ang pumasok, kundi isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na Amerikana. Siya si Don Leandro, ang dating kasamahan ng ama ni Althea. Sa kanyang mga kamay ay ang orihinal na listahan ng mga ari-arian ng sanktuaryo. Hindi siya naroon para pumatay, kundi para magbayad sala. Hindi ninyo kailangang matakot, wika ng matanda, habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Ang utang na tinutukoy sa nota ay hindi pera. Ito ay ang utang na loob na hindi nabayaran ng iyong ama sa mga taong biktima niya. Ako ang taong nasa litrato, at ako ang huling saksi sa lahat ng kasamaan sa sanktuaryo. Gulat na tiningnan siya ni na Althea at Dario. Ang tensyon sa loob ng silid ay unti-unting napalitan ng isang mapait na kaliwanagan. Ipinahayag ni Don Leandro na ang sanktuaryo ay hindi lamang isang lugar ng krimen, kundi isang laboratorio ng mga sikretong pilit na ibinabaon ng mga makapangyarihang tao sa gobyerno. Ang ama ni Althea ay naging biktima rin ng sistemang iyon bago siya tuluyang kinain ng kasakiman. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Dario. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Dahil pagod na akong maging anino, sagot ni Don Leandro. Gusto ko lang makita ang hustisya bago ako pumanaw. Gamitin ninyo ang mga dokumentong ito. Ito ang maglalantad sa mga taong nasa likod ng lahat ng ito, ang mga tunay na nagpapatakbo sa mga Valente. Ang gabing iyon ay naging mahaba at puno ng pag-aayos ng mga ebidensya. Habang hawak ni Althea ang mga papel, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para sa kanyang ama na naging biktima rin ng maling sistema, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na kailangan niyang managot. Si Althea at Dario, sa gitna ng pagod, ay nagtulungan hanggang sa madaling araw. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas matatag, hindi dahil sa kawalan ng problema, kundi dahil sa kakayahan nilang harapin ang katotohanan ng magkasama. Kinabukasan, sa harap ng korte at sa ilalim ng mga matang nagmamasid ng buong bansa, inihain nila ang lahat.
Hindi lamang ang mga Valente ang bumagsak, kundi maging ang mga tiwaling opisyal na matagal nang naghari. Ang sanktuaryo ay tuluyang ipinasara. Sa paglabas nila sa gusali ng hukuman, ang araw ay sumikat ng maliwanag. Wala ng mga anino, wala ng mga banta. Ang tanging natira ay ang kanilang mga kamay na magkahawak ng mahigpit, handang harapin ang isang mundo na sila mismo ang tumulong na linisin. 5 taon ang nakalipas. Ang hanging humahalik sa paanan ng bundok ay sariwa at puno ng amoy ng mga bulaklak na ligaw. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na klinika sa probinsya, makikita si Althea. Ang kanyang puting blouse ay malinis at sa kanyang mga labi ay nakaguhit ang isang ngiting hindi napilit. Hawak niya ang stethoscope, ang instrumentong naging saksi sa bawat tibok ng puso na kanyang nailigtas at napagaling. Paglabas niya ng klinika, sinalubong siya ng isang pamilyar na anino, si Dario. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na puno ng pait. Siya na ngayon ay nakasuot ng simpleng kamiseta, tangan-tangan ng isang basket ng mga sariwang prutas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, ngunit sa halip na puot, ang nakikita rito ay ang labis na pagmamahal para sa babaeng nasa kanyang harapan. Tapos na ang shift mo, doktora? Malambing na tanong ni Dario habang inilalagay ang basket sa mesa. Ngumiti si Althea at lumapit sa kanya. Oo, ang huling pasyente ay maayos na ang kalagayan. Naglakad silang dalawa patungo sa isang maliit na hardin sa likod ng klinika. Doon, sa isang sulok, nakatanim ang isang maliit na puno na inalagaan nila mula pa nang magsimula silang magtayo ng kanilang bagong buhay. Ito ang simbolo ng kanilang pag-asa, isang buhay na itinanim sa gitna ng abo ng nakaraan.